Makakausap natin ngayon sa pamamagitan natin telepono si Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa, incoming PNP Chief. May buntag, Chief Superintendent de la Rosa. Sir, may buntag. May buntag mo niya, Aljo, sa ating mga tigpaminaw, sa ating mga listeners. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. Kanina narinig ko po si DOJ Secretary, kanina nag-istorya sa radyo, kanina General. Yes. Sabi niya na siya'y makikipag-usap sa inyo, makikipagpulong kung anong gagawin sa New Bilbid Prison. Posible ba, General De La Rosa, na maglalagay ka ng miyembro ng Special Action Forces bilang kapalit para sa mga jail guards ng NBP? Yes, yan yung initial na plano namin ni Secretary Aguirre. Pag-upo namin, tanggalin lahat yung kwan. Palitan natin ng SAP. Tingnan natin kung makalusot pa yung mga kontraband nila dyan sa loob ng Bilibid. Opo. So ano po mangyayari sa mga jail guards, sir? Bahala na si Secretary Aguirre kung anong plano niya doon. Okay. May plano naman siya siyang gagawin para dyan sa mga yan, para matuto, para hindi na makalusot yung mga kanilang mga kontrabando dyan sa loob ng Bilibid. Okay. May balak po kayong alisin na ang mga drug lords dyan sa NBP. At seryoso ba kayong sinabi niyo, Chief Superintendent De La Rosa, na horizontally silang ilalabas dyan? Kung lumaban, kung lalaban, pag lalaban, alangan naman kung hindi mo sila upakan, ano sila, siniswerte? Pag lumaban, talagang maniguro ka sa buhay mo. Yan yung palagi directive ko sa mga pulis ko. Huwag kayong magpapakamatay. Silang mamatay dapat, hindi kayo. Nindot unta magbinisaya, General, pero nadunggan man tas buong Pilipinas, so mag-Tagalog lang ta. Kahit nahirap tayo, Aljo, kayang-kaya yung Tagalog na yan. Kahit Pilipit yung Tagalog na rin, kayang-kaya yan. Sabi niyo po, Chief Superintendent De La Rosa, ilalagay sa isang isla, posible. Pinag-aaralan niyo po yun, ang mga drug lords. Saang isla naman posibleng ilagay sila? Siguro, kung siya kwan. Ba't yung istubutin siya? Opo. Tawa ko, hindi ko pa na kwan yung idea niya na. Pero ang sa akin lang naman, yung suggestion ko kay Secretary Aguirre, na incoming Secretary Aguirre, na gano'n na lang talaga, iskiptuhan na lang talaga niya sa loob. Kasi, kwan naman yan, nasa enforcement lang yan ng policies kung bakit nakakalusot yung mga kontrabando dyan sa loob. Kailangan seryosohin na talaga pag-gugwardya. Tingnan natin kung hindi iyak yung mga insik na yan dyan sa loob. Yung mga drug lords, kasi sabi nga ni Secretary Aguirre, ginagawa ang droga at high sea sa mga barko. Pagkatapos, kinokontak ang mga drug lords daw sa loob ng NBP using the cellphone na General De La Rosa. Doon naman sa mga drug lords na Pinoy, ipinakakalat naman sa labas, sa buong kapuluan. At may mga signal boosters din sila dyan. Ano bang plano natin na pag maglalagay na tayo ng staff members dyan, Chief Superintendent De La Rosa, upang sa ganon, maputo ng komunikasyon ng mga ng drug trade dyan sa NBP? Simple lang yan, Aljo. Opo. Bakit pa tayo makipaghabulan sa teknolohiya nila? Dahil kung mag-deploy tayo ng jammer, sila naman meron rin deploy na booster. Opo. So naglalabanan yung signal, yung power ng signal natin, nag-aapakan. Bakit ka pa makipaghabulan sa kanila? Simple lang. Kung naman yung booster, you deny the availability of the booster, you deny the availability of the contraband sa loob ng sa loob ng Bilibid. Ano pang magagamit nila? Opo. Diba? Ganun lang makasimple yan. Sabi, kinu-complicate nila. Dahil nga may pera na involved. Nako-complicate yung situation. Pero kung maglagay ka dyan ng tao na bulag sa pera, ayaw tumingin sa pera, hindi nasisilaw sa pera, talagang nakukontrol yung sitwasyon. Saan ka ba maghanap ng kulungan na ganun ang ginagawa nandun sa lubang drug lord at nagmamanage sa drug trade ng Pilipinas? Pwede ba yun? May time frame ba tayo, General De La Rosa, na linisin na ang NBP? As I've said, support lang ako dyan, magiging support lang PNP dyan sa whatever plans na gagawin, ipapatupad ng Secretary of Justice. Opo. So support lang kami. We will provide the manpower, we will provide the muscle, we will provide the firepower. Kung anong gustong power niya na hihingi sa amin, I will provide it anytime. Basta matulungan lang siya at yun nga,
pag masulbad natin yung problema dyan sa loob, malaki ring epekto yan sa drug situation ng buong bansa. So, kailangan tututok tayo dyan. Dungag daw usa ka bilyon ka piso patong sa imong ulo karon, Chief Superintendent De La Rosa. Nagdagdag ka pa ng mga bodyguards. At ano po ang tugon ninyo sa hamon na ito ng di umano sa mga drug lords? Paki-inform sila, Aljo, na yung bodyguard ko, isa lang. Isang driver at saka isa yung kasama ko. Kasama ko, yun lang. I-inform mo sa kanila para malaman lang na I am a very easy target. Hinihintay ko sila anytime kung gusto nila. Sabi mo lang, at saka sabi mo, yung 1 billion nila, advise them na kung sila 20 na in-check na drug lords, yung 1 billion nila gawin na lang natin pot money. Pot money yan. Tapos kung 20 sila, makipag-engage ako sa kanila ng duelo. Yung draw ba? Draw. O 20 times, isa-isahin ko sila, makipag-draw sa akin. Kung hanggang saan yung swerte ko, abutin ko, pasalamat sila kung sa 20 sa kanila, mayroong isang kung saan ako mamamatay. Mag-draw kami, tapos yung 1 billion na reward na sa akin, gawin natin pot money. Kung sino manalo. Pag ako'y nanalo, i-donate natin yan doon sa kwan. Magpapagawa ko ng drug rehabilitation center sa buong bansa. Kung saan kinakailangan, anong region nangangailangan ng matinding pangangailangan ng drug rehabilitation center sa daming addict na ngayon sa Pilipinas. Papagawa ko yan. Ipakihamon sa kanila, sabihan mo sila na mag-draw kami 20 times akong sasalang ng draw sa kanila. Kasi 20 man sila. Baka nakikinig at nanonood ngayon ng ilang mga galamay ng sindikato, Chief Superintendent De La Rosa, ngayong lumalakas ang programming ng PTV4 dahil sa mandato ni Mayor, ni President-elect Duterte. Dinhin na mo sa PTV4, mutanaw. Pasensya na Aljo at hindi ako makakapunta dyan yung invitation nyo na pupunta siyo. Later siguro pag nakaupo na ako. Yes, sir. Nakaupo na ako, pupuntahan kita. Wala nga, ikaw pa. Ito po, sir, kababayan, on salary of 50,000 pesos per month, yun pong suggestion ngayon. Anong paraan na may babalik po ng PNP sa inyong pamumuno na linisin po sa hanay ng mga tiwaling pulis at magbibigay po ng totoong serbisyo ang ating kapulisan para protektahan ang ating mamamayan? Isang pagkakamali nila, kalaki-laki ng sweldo, 50,000. Tapos mangungutong pa sila, sasakay pa sila sa sindikato. Isang pagkakamali nila, timbog na sila kagad. Kailangan hindi mas toe the line. Pakita nila na deserving sila na magkakasweldo ng 50,000 yung pituan. Alam mo, Aljo, sa puntong yan, alam mo bang ako ang magiging pinakamayaman na pulis sa buong Pilipinas? Ako yung magiging chief NP, ako yung 4-star, napakalaki na sweldo ko. Kung 50,000 yung P1, ako yung pinakamayaman na pulis. Opo. Ay, nako. Itong tuktok hangyo ninyo sa Dakbens Davao, Chief Superintendent De La Rosa, i-implement nyo ba sa buong Kapuluan? At saan, paano? At inong sistema ang gagawin po ninyo? Yung kagaya ng ginagawa natin sa Davao, Aljo, no? Yung tuktok hangyo, yung ang mga chiefs of police, makipag-coordinate sa mga barangay captains na kanyang kinasakupan. At yung mga barangay captain ay mag-provide ng list ng mga drug personalities sa kaniyang barangay. Yung mas matindi ang barangay intelligence ng barangay kapitan dahil siya ang kapitan dyan. Alam niya lahat niya kung sinong pusher, sinong user, sinong courier, sinong mga dealer. Alam niya yan lahat. Imposible hindi alam niya yan. Siya ang barangay kapitan. So ibigay niya yung listahan sa chief of police. I-validate ngayon ng chief of police sa kanyang intelligence ng municipal police station. Then, i-finalize yung list. Pwede yung mabawasan, pwede matagdagan. Basta after the validation, pag final na, yun kasama ang chief of police at saka yung barangay kapitan at mga barangay officialis, pupunta doon sa mga bahay-bahay ng mga identified na drug personalities at kakatukin. Yung sabi ng tukhang is, meaning yan is sa Bisaya, tuk-tuk hangyo. Tuk-hangyo. Sa Tagalog is katok. Katok, pakiusap. Pakiusap, yan. Katukin ang bahay. Paglabas ng drug lord, nandyan ba si drug pusher ganito?
pwede makausap, huwag na kayo pumasok sa bahay nila. Makiusap lang kayo dyan sa pintuan na please, kilala na namin kayo, naka-drug pusher dito. Please lang, ihinto na nyo yung ginagawa ninyo. So, kung ayaw nyo huminto, kami magpapahinto sa inyo. So, gano'n lang, lahat yan. Titingnan natin kung walang epekto. Afterwards, focus of warrants na. So, Montaños, lahat ng bahay yan, sasalakayin. Ayaw huminto, ha? Ayaw huminto, after na kinausap sila lahat, isasalakayin na yan ng mga pulis natin. Mag-implement sa warrant. Tingnan natin kung mayroong lalaban. Kung may lalaban, mamamatay. Pag hindi lalaban, buhay. Pero susundin pa rin po natin yung due process at saka yung kung nakasaad sa ating batas sa pagpapatupad po ng ganitong uri ng kampanya, General De La Rosa. Sigurado. Kaya nga tayo mag-apply na search warrant kasi yan ang nakasaad sa ating batas. Hindi ka pwede mag-search ng bahay kung walang order galing sa korte. So, lahat ng police operational procedure susundin natin. Pero maniligong dapat ang pulis natin na huwag silang maunahan. Kailangan buhay sila, hindi yung patay sila, buhay yung pusher, yung drug personality. Siguruhin nila. Okay, so inaantay po kayo dito, ha? Chief Superintendent De La Rosa, sa inyo pong pagbisita sa amin sa Channel 4, ha? Yan. Yes, Aljo. Pupunta ko dyan, basta hintayin lang pag makaupo lang ako. Okay, sige sir, sinabi. Thank you. Maraming salamat. Isang question na lang, sir, ha? Concerted effort, yun po sinabi ng Armed Forces of the Philippines upang sumpuin na ang Abu Sayyaf kasama po ang PNP. Ano pong plano ninyo upang sa ganun ay matigil na po ang karasang ginagawa ng Abu Sayyaf sa ilang lugar sa Mindanao, sir? We take that you from the kasi pagdating doon sa bagay na yung sa South na yan, yung problema dyan sa South, sila mga nagtipik. Makipagpag kami sa kanila, makipagplano kung paano gagawin yan. Anyway, hindi man mahirapan dahil yung magiging chief of staff ng EP company mate ko man sa academy noon. Pareho kaming alpha company, si General Bisaya. Siya aking first class, ako ay fourth class. So, utusan niya ako noon, nung kadete pa kami. So, ganun pa rin mangyayari yan. Very close ang coordination namin. Okay. Thank you so much, Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Daghang kay salamat, sir. Aljo, daghang salamat. O may buntag ka na doon. Okay, yan po si Chief Superintendent Bato de la Rosa, incoming PNP Chief